tumulto ng what if hindi ako nagkaanak agad. Asan kaya ako ngayon? Masaya kaya ako? Nag-enjoy kaya ako sa pagkadalaga ko? Naging successful kaya ang career ko? My multo is the person I would have been before I become a mom. I saw a post nga on TikTok, I forgot sino yung influencer na yun, na parang she posted about her pregnancy, na parang sabi niya nga like sobrang rewarding, it's the best thing to be a mom, pero mahirap din daw talaga, and sometimes you can't help but think na blessing na dumating, pero what if na mas later lang dumating yung blessing na yun. Shout out to my mom because she's in this she's in this situation, and I can see talaga sa kanya yung kumbaga pinagdadaanan niya even up until now. And I always ask her, I'm like, kasi my mom got pregnant, she was only 18. 18 lang siya. And so tinatanong ko sa kanya, "Ma, how are you? Like how's life? How is it being in your age na ngayon?" And she always tells me na, there are things that I wish na pwede kong i-revisit, pwede kong baguhin, but then again, I wouldn't have you. Sabi pa niya, hindi Punong tissue? Pwede po ba yun? Yeah, yung hindi ikaw magiging si Cheska na anak ko. Kaya grateful na lang din siya na ganito ako ngayon, na hindi ako kumbaga sumunod sa yapak niya ngayon. Sabi niya, kaya if you remember na medyo mahigpit nga ako sa'yo before, pinapagalitan kita kapag ganito, ganyan. Kasi ayoko na matulad ka sa akin. Sabi pa niya. So, ayun, I remember my mom kasi she was joining beauty pageants before. So, yun, gusto niya yung path na yun. Kaya din siguro nung younger ako, pinapa-join niya rin ako, ganon. Kasi siguro it was like comforting also. She's living her dream through you na. Yes, which I am honestly like enjoying. And that's why I am here, Mama. I am here right now. Dahil I wanna do this for us. Yeah. I wanna make this dream come true for us. We're so proud of you, Tita. To all our moms. Thank you for having Cheska po. Galing na anak niyo po. Wala akong masabi. Sharing her to us pala. Correct. And Yes. thank you din sa mga moms ninyo. Yes. Binubuli namin yung tita, pero Love namin yan. Love Yes. namin. With my beautiful teeth. Yes, we love Yung her smile niya, beautiful teeth. nakakaliwanag ng mundo talaga. Talaga, it brightens up my day. Yes, literally. It lights up my life. When she enters, it lights up the room. Grabe talaga. Ang hirap, pero Okay, mahirap talaga yun anything for to moms. add? And sana we don't shame moms Yes. for having, hindi naman regrets pero for having thoughts like that. Kasi normal naman yun. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi nila mahal yung anak nila or alam mo yun, na hindi nila ginagawa yung best nila for their children. But I think it's normal to have those thoughts na what if, Yeah. diba? The thing is, sa condo ko ngayon, I live alone for lang the 5 years na. But then, me and my best friend decided na magsama kami. So, my best friend is actually like her. Hindi naman like teen pregnancy because she was 22, 23 when she got pregnant. But the thing is, naging single mom din siya. So, now, yan, pag kunwari magta-travel kami, magugulat ako, bigla siyang iiyak, sabihin niya, nakukonsensya ako, bakit ako nandito? Parang, hindi ako mabuting nanay, ba't ko iniwan yung anak ko sa mami ko, mga ganun. So, parang, sa kanya, alam ko yung sinasabi nila kasi, yung best friend ko mismo ganyan siya. So, kapag may time na, syempre kami, mahilig pa tayong gawin yung mga bagay na gusto nating gawin ngayon. Sa kanya, kapag ginagawa niya, hindi niya magawa ng buo because she feels guilty na hindi niya sinasamahan yung anak niya or she's not doing her mom duties. Ganon. So, kaya naiintindihan ko yan. Kasi kahit yung best friend ko, tinatanong niya ako, babe, masama ba akong nanay? Kung tinatanong ko kay Lord, paano kaya kung di ako nabuntis ng maaga? Asan kaya ako ngayon? Ano kaya yung ginagawa ko ngayon? Mas na-enjoy ko ba yung buhay ko? Pero mahal na mahal ko po yung anak ko. And grateful ako na binigay niyo sa akin yung anak ko. Kaya very understandable talaga. And isa sa pinaka-heartbreaking question na tinanong niya sa akin was, ngayong mom na ako, may magmamahal pa kayang lalaki sa akin?
Yeah, actually. May tatanggap pa kaya sa akin na meron akong baby. Yun yung sad part about it. And the answer is yes. Yes. Yes, There's of sabi course. ko sa kanya. Yeah, Yes. there's a Yes. lot of cases wherein may anak na existing and then nagpakasal pa Right. sa iba. Yan din Oo. yung sinasabi ko sa kanya. Yeah, Mm. and nothing is impossible kay God. Yes. Nothing. It doesn't devalue you naman as a woman Yeah. na may Yes. anak. Oo. Oo, aminado naman ako as a guy na pag may nakilala ka, like, syempre, it's also a big responsibility din naman Yeah. kasi. But I'm sure there are people that are willing to take on that Exactly, responsibility. But it doesn't take away from her being a girl or being a woman. Oo. Yes. And just make sure na if ever magpapakasal kayo sa iba, dapat tanggap na tanggap yung anak, Anak nyo. Yeah. Yep. Yun yung Totoo. priority nyo na eh. Yeah. Tsaka, Yeah. actually, ma-relate ko yan sa buhay ko kasi yung mom ko, may anak na siya before sila ng papa ko. So, kumbaga, yung mama ko kasal talaga, una. And then, ang nangyari lang is, yun nga, sumalangit nawa na yung first husband niya, is tatay ng kuya ko. So, ayun, nakilala niya yung tatay ko. Which is yung tatay ko, may anak na rin. Una, Blended parang family. same sila ba, ganun. Yes. But, ayun, they got married, ayun, hindi nga lang church wedding, but, yun, remarry yung nanay ko sa papa ko, and then, yun. Parang ang It saya works namin out. kasi malaking pamilya kami, and hindi namin naramdaman din na magkaiba yung parents namin. You know what? Same. Because I also have a stepdad. I don't like calling him stepdad. He's but your you- dad. He's my dad, Yes. period. Yes, Okay, yes. pwede ba? You know what? Tinanong ko kay mama. Sabi ko, ma, ang daming nag-sorry to my dad. But I really did, like before. Sabi ko, ma, bakit ba? Kasi ayoko sa stepdad ko before. Like, only child ako before eh. Ganon. So parang, no, ako lang dapat sa buhay ng mom ko, hindi pwedeng may iba. Ganon. And so I was like, ma, bakit ba siya yung pinili mo? Ganyan, galit pa ako nun. And then she was like, nak, because tanggap ka niya. And yun yung, iba, hindi. Oo, siya yung, More tissue. Iya, biglang iyak ka. Grabe, andito yung energy natin kanina. Go, Jessica. So, yun yung sinasabi ko na sana sa mga single moms dyan na may gusto ng ibang lalaki, sana po tanggap yung anak ninyo wholeheartedly. Kasi it makes a huge of a difference talaga, impact sa buhay nung anak mo. And ngayon, I never feel na, yun nga ayoko sabihin na stepdad ko siya. Kasi sobra niya akong mahal. It's to a point na sa office table, may picture ako doon. May picture ako doon. Tas yung ibang mga kapatid ko na ganun. So parang never talaga. And siya talaga yung gumastos na for me sa school ko and everything, sa mga pa-hospital ko. He's your dad. He's Oh. my Your dad. Ang mga tatay, ang pagiging magulang hindi yan sa dugo, sa yung pag-take ng responsibility and yung Yeah. love na binibigay nila sa mga anak nila. Ako din ngayon, my dad is my dad. Like, my dad didn't have to adopt me and my sister, but he did. Oh. So, first time ko yun na maka-experience ng fatherly love talaga. So, dun sa best friend mo, meron talaga. Dadating yun. Kasi Meron. dumating siya sa mom ni Jeff, dumating siya for mom ni Cheska, and dumating din siya for my I'm happy mom. for you Sa guys. best friend mo din, darating yan. Yeah. Kasi Oo. ako Promise. hindi ganyan yung experience. Malay mo si Jeff na yun.